Hey, good morning po sa inyong lahat. Ito po ang ating channel, ang Tabsong Viewpoint. Welcome po ulit dito sa ating talakayan. So, napaka-importante po ng mga happenings ngayon, guys. Masyado nakaka-excite itong ah, paparating na impeachment, no? May schedule na tayo. So, kaya lang, guys, kung nagpapalo kayo sa mga news ngayon, makikita ninyo na masyadong hot topic itong ating Senator Chis Escudero, guys. So, itong kasi, yung mga lately kasi, puro tungkol sa balita about sa impeachment, So, lumulutang na kasi ngayon, guys, yung issue na ang impeachment po daw ng ating Vice President ay hindi na matutuloy at nagpapakalat na ngayon ng mga resolution. Okay, inamin na nga ng ating incoming senator na si Bato de la Rosa na siya daw po ay magpapile ng motion o resolution to dismiss yung pong impeachment trial ng Vice President. So, abangan po natin yung details niyan kasi may nagsasabi na violative daw po yan sa ating constitution kasi malinaw naman sa constitution na ang proseso ng impeachment pag na-endorse na ng House of Representatives or na-endorse na sa Senate, kinakailangan po na i-commence kaagad yung trial at walang specific kasi nakalagay dun sa constitution without delay. Ibig sabihin agad-agad. Once na na-transfer yan from House of Representatives, pagdating dapat sa Senado, agad magkukonvene po ang Senado bilang impeachment court. Kaya lang, ang magaling po nating Chis Escudero, guys. Ito. Okay, so remind lang natin, reviewin lang natin So, almost 4 months na po na nakapending ang impeachment trial sa sa Senado. At according kay incoming Senator Soto, hindi pa daw po na i-refer yan sa sa komite na magtatakel noong impeachment trial. Ibig sabihin, sa madalit salita, sinasabi po ng ilang senador na bali inuupuan lang daw po ni Chis Escudero ang impeachment. Kaya ngayon hindi magkanda daw to sa pag-explain ang senador Chis, 'di ba? So again, titingnan po natin yung development niyan kasi pa naman may mga schedule pa naman ngayong 11 magkakaroon siya ng pagbasa. Okay, reading of articles of impeachment sa Senado sa 11. So titingnan po natin yan kung yan ay matutuloy. Kasi ngayon ang ginagawa po ng Senado ay nag-aano sila ngayon, inuuna nila yung pagpapasa ng mga priority bills daw po na request ng ating Pangulong Marcos. Yun ang sinasabi ni Chis. Pero again, ang hinihingi po kasi ng taong bayan is yung nakalagay sa Constitution. Kung ano po yung nakalagay sa Constitution, kung yan pong impeachment na yun ay dapat ituloy, dapat po talagang matuloy yan. Kasi yun po ang nakalagay sa saligang batas. Ang mahirap po kasi dito kay Chis, parang nagkakaroon siya ng another interpretation na nakalagay dun sa batas. At nga, sinasabi nga po niya dito na iniiba niya yung topic kasi tinuturo niya si Martin Romualdez daw po. Nakalagay dito, basahin natin dito. So, ito yung eksaktong niya sinabi niya. Nung panahon ng trial ni dating Pangulong Joseph Estrada, nag-file sila ng November 2000. Nagsimula ang trial ng Enero din dahil may recess din ang Senado noon. Nung panahon ni Ombudsman Marcelo Gutierrez, nag-file sila ng Marso dahil may recess din noon, simulang impeachment. Okay, Escudero noted that no one complained at the time when the Senate did not immediately act on the article of impeachment. Wala naman nagsabing forthwith. Wala naman nagsabing agad-agad namin gusto yan Noon walang nagrereklamo sa ginawa ng Senado. Ngayon, klaro, maraming
sa ano, this is highly political charge. Okay, kung iniisip mo, sir, na highly political ano yan, highly political charge yung issue, is again, dapat ang binagbabasihan ninyo ay especially is yung nakalagay sa Constitution, which is nakalagay doon, paulit-ulit na sinasabi ng mga nagkriticize sa'yo is forthwith. Anong ibig sabihin ba nun? Agad-agad, di ba? Kahit sino naman sigurong Pilipino na marunong magbasa ng dictionary, alam yung ibig sabihin ng forthwith. Kaya lang, pinalagpas mo ng 4 months at ngayon, umaamin ka na hindi na matatakil ngayong June yung impeachment. Kung sana ba naman inumpisahan mo na yun nung matanggap mo yung yung article impeachment. May nagsasabi naman na kahit recess pwede ninyong umpisahan yan kasi yun nakalagay yun ang nakalagay sa batas, di ba? So dapat kaya lang napaghihinalaan ka tuloy ng taong bayan na ginagawa mo yung delaying tactics na yan para maprotektahan lang yung BP. Okay, yun ang mga lumalabas na pananaw ng taong bayan. Pero dito po sa ating channel, tayo naman po dito ay objective tayo kasi tayo ang binabasihan lang natin kasi rule of law. So kung ano po yung nakalagay dun sa batas, dapat yun po ang sundin natin regardless kung sino yung na-impeach. Kasi ang importante yung proseso ng batas maumpisa na. Hindi kasi pwedeng ikatwira na sikat yung personality, pinipersecute yung personality, kaya kailangan i-stop yung trial or hindi na matuloy yung impeachment. Kasi once na hindi po tinuloy yan, magkakaroon po yan ng question dun sa ating saligang batas. Or marami magko-question yan, sasabihin nila unconstitutional yung gagawin ng Senado. Yun nga po, para maiwasan natin yung constitutional question na yan, dapat ginawa kasi nito ni Cheese, dapat sinunod na lang niya yung batas. Hindi na siya nag-create ng kung ano-anong explanation na nauwi sa pagka-delay ng impeachment trial sa Senado. At ngayon, nagbabanggit pa siya na sinasabi niya na kung ang Kamara daw ay sunod-sunuran kay Martin Romualdez dahil yun nga daw po ay kagustuhan ng mayorya ng House of Representatives, at sinasabi nito ni Chis na kung ang mga congressman daw po ay sunod-sunuran kay Martin Romualdez, dapat po ang Senado hindi daw po sunod-sunuran. Ang point nga po, mali po yung pinapalutang niyang logic, no? Hindi naman po si Martin Romualdez ang nag-uutos ng impeachment. Ang nag-uutos po niyan ay saligang batas. Ibig sabihin, ang Congress po or lower house ay ginawa lang po niya yung trabaho. Pinag-aralan po yung merit ng kaso at saka yung ebidensya, at napagtanto nila na malakas yung ebidensya, kaya nagkaroon po ng endorsement o nakapagbuo sila ng article of impeachment na i-forward sa Senado. Ngayon, para sa akin, opinion lang ito, wala sa katwiran yung sinasabi ng Senate President na si Martin Romualdez ang nag-uutos ng impeachment na yan. Yan po ay nakalagay sa saligang batas. So, ibig sabihin, hindi si Congressman Martin Romualdez ang nag-uutos kay Cheese or sa Senado na magsagawa na ng impeachment. Ang nag-uutos po niyan ay ang saligang batas. So dapat po hindi yung mga ganyang reasoning ng Senate President masyadong illogical, kasi naturingan pa naman siya na magaling sa batas. So dapat po stick po siya dun sa batas, kung ano yung nakalagay dun sa saligang batas. Hindi na dapat niya ini-interpret ng ibang kahulugan yan or naghahanap ng mga ibang dahilan. Kasi obviously naman kasi na ang dahilan lang talaga yung sagawa niya ng delaying tactic. Para sa akin po, delaying tactics yan, 4 months. 'Di ba? Tapos nakalagay naman doon na number 1 priority ang impeachment proceeding compared dun sa mga other na
process kagaya ng pagpasa ng ibang batas, di ba? Mas priority yung impeachment kaysa dun sa ibang mga resolution or mga batas na dapat ipasa. Nakalagay po yan sa Constitution eh. Kaya lang, ewan ko dito sa ating bagong Senate President, may sarili siyang interpretation ng saligang batas. Yun po ang ating tingin dito. So, tayo naman po ay hindi tayo pro-Sara or anti-Sara or anti-Duterte. Tayo po ang sinususugan lang natin kasi dito yung batas. Kung ano yung nakalagay sa batas, kung ano yung dapat gawin sa proseso ng batas, yun dapat po ang ating susugan at hindi kung sino yung inuusig nung proceeding. Hindi po tayo dun sa inuusig. Ang importante po kasi dito masunod yung nakalagay dun sa batas. Kung sa saligang, especially dun sa Constitution natin, napaka-importante pong sinusunod natin yan. Kasi pag yan po ay hindi natin sinunod yan, sino pa po yung susunod sa ating batas kung mismong mga mambabatas po ang hindi susunod sa ating Constitution, di ba? Maling president po yan yung sa tingin natin yung ginagawa ng ating Senate President. Pero anyway, tingnan po natin ngayong June 11 kung anong mangyayari. So, ito po ay tinututukan natin kasi napaka-importante po nito sa ating kinabukasan. Okay, na may implikasyon dito sa ating kinabukasan kasi 'di ba? Dapat kasi ang proseso na susunod at ginagawa, hindi yung gumagawa lang sila ng excuse para hindi matuloy ang impeachment. Okay? Kaisa po tayo ng mga anti-impeachment at saka pro-impeachment. Tayo, ang hinahabol po natin dito masunod yung proseso. Wag tayong lalaktaw or wag natin babaguhin kung ano yung nakalagay na interpretasyon sa ating saligang batas. Yun po ang importante dito. Hindi po kung sino yung inuusig ng impeachment. Hindi po yung mahalaga. Ang importante po dito na susunod yung proseso. At yun po ang pinakatamang dapat guidance ng ating Senado. Kasi nga may mga banta na pag hindi daw po nangyari yan, ay magkakaroon po ng kaguluhan katulad ng mga pagrarally. Magkakaroon na naman tayo ng mga rally-rally dyan sa mga kaganapan na ganyan. Yan po ang iniiwasan natin. So, dapat mas maganda, makakabuti na sundin na lang po yung kung ano yung nakalagay doon sa batas at hindi na magawa ng excuse yung ating Senate President. So, okay, yun lang po ang ating topic ngayon. So, ano po yung masasabi ninyo sa mga delaying tactics daw po na ginagawa ng Senate President Chess sa impeachment trial na to? At ngayon, hindi magkandato to sa ka-explain kasi napopokus po siya ng highlights ngayon. Naka-zoom in sa kanya ang taong bayan sa bawat galaw niya. Talagang tutok na tutok ang taong bayan sa kanyang mga aksyon. So, marami na nga po ang nababasa natin sa mga comment section sa every time na may mga ganitong balita. Medyo negative na masyado ang ang comment sa ating Senate President. Kung magbabasa lang kayo, napaka maanghang yung mga komentary ng ating mga kababayan dito sa ating Senate President. Again, hindi po natin maiiwasan yan kasi yung bagong Senado, yung 20th Congress, ipapasok at matunog po dun yung balibalita na may nagbabanta din sa posisyon ng ating Senate President Cheese at papalitan daw po ang siguro maaaring nag-hold on sa power si Cheese at gusto niyang manatiling Senate President. At again, maintindihan man naman natin yan kasi syempre yung tao naman ay nag-aambisyon sa mataas na position. So bahagi ng mga kanyang calculated move para manatili sa posisyon at umangat yung kanyang popularity. Pero sa tingin po natin ngayon, dahil sa nangyayaring impeachment na yan, dumadaos-dos po yung popularity ng ating Senate President at masyadong nagiging obvious yun yung kanyang action at sa tingin natin ay pumapabor po ito doon sa subject ng impeachment proceeding. Okay, so yun po ang ating topic ngayon. So kung may masasabi po kayo dito, kung ano yung masasabi ninyo dito sa tingin natin ay na-highlight ng masyado yung Senate President. So malaki-laki kasi ang role na ginagampanan niya. Tingin ko first time ni Chis Escudero na ma-focus sa kanya ang atensyon dahil sa pagiging Senate President niya
lahat ng attention ay nakapokus sa kanya. Kay positive yan, negative attention, etc. Nagsama-sama na ngayon na highlights na siya. So, hindi natin na hindi natin mapipigilan yung mga reaction na yan kasi syempre nakikita ng taong bayan yung bawat galaw ng Senate President. So, lahat. Kaya hindi magkanduto ang ating Senate President sa pag-i-explain ng kanyang side at ng kanyang mga naging desisyon dito sa impeachment. Pero anyway, abangan po natin yung magiging action niya ngayong June 11. So, yun lang po at magbabalik tayo dyan at abangan po natin at i-update po natin kayo sa kaganapan dito sa impeachment na to. Very interesting guys. So, okay, yun lang po at maraming salamat sa inyong lahat. Sa hindi pa mga subscribe, please subscribe po dito sa ating channel para suportahan natin yung ating advocacy. Ang pagkakaisa sa ating sambayan ng Pilipino at mag-focus tayo sa ating bansa at hindi sa mga political personality. Yun lang po at maraming salamat sa inyong lahat. Sa inyong lahat dyan. Peace.